sapat na pagkain, maayos na tirahan, kabuhayan, kalusugan, at ang edukasyon. Ilan lamang ang mga ito sa daan-daang pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino na binibigyan ng pangunahing atensyon. At sa lahat ng pangangailangang ito, itinuturing na ang edukasyon ang siyang tanging pintuan upang makaahon tayo sa putikang ating kinasasadlakan. Pinagkukunan ng ikabubuhay o ang labis na kahirapan, ang siyang itinuturing na pangunahing dahilan ng problemang ito. Sa Barangay Malaya, Maribeles, Bataan, hinanap ng aming grupo ang magkakapatid na tumalan, na siyang sasalamin hindi lamang sa hirap ng buhay, maging ng kalbaryong pinapasan nila sa araw-araw, makapasok lamang sa kanilang paaralan. Napanganib man ay inakyat ng aming grupo ang bundok na halos 5 kilometro ang layo mula sa kabayanan. Nang araw ding iyon ay bigo kaming makaharap ang magkakapatid, sapagkat nasa paaralan pa ang mga ito ng mga sandaling iyon. Hindi na namin nagawang hintayin pa ang mga ito, dahil na rin sa biglaang pagbuhos ng ulan, kung kaya't nagpasya nang bumaba ang aming grupo. Kung gaano kahirap ang dinanas namin sa pag-akyat, ay doble naman ng hirap sa pagbaba, dahil sa maputik at madulas na daan. Makalipas ang 1 linggo, ay muli naming binalikan ang lugar. Ilang araw na nang magsimulang umakyat sa bundok ang aming grupo upang muling sadyain ang tahanan ng magkakapatid. Muling naming naramdaman ang matinding hirap sa pag-akyat, lalo't madilim pa ng mga sandaling iyon. Magbubukan liwayway na nang marating namin ang aming bahay. Halos kapusin kami sa paghinga
sa sobrang pagod dahil na rin sa humigit kumulang na 2 oras na walang patid na lakaran. Ang apoy na ito ang nagsisilbing ilaw ng mga sandaling iyon ng pamilya. Walang kuryente sa lugar dahil na rin sa layo nito sa kabayanan. Si Jubel, ang pangatlo sa 7 magkakapatid, sa gulang na 13, ay siyang nagsisibak ng kahoy upang may magamit sa pagluluto ang kanilang ina.